Good afternoon, partners. Magandang tanghali or hapon sa inyo lahat. At ngayon, kumbaga, may vlog lang ako today na magandang updates din para sa atin dito sa ating channel na to, para makita ninyo yung progress ng ating pinagagawa doon sa isa nating project. At walang iba kundi yung ating apartment project sa Librisa, sa Tayabas, partners. Ipapakita ko sa inyo kung ano na yung updates ng mga ating project doon at kung ano na yung na-accomplish yung ating mga tauhan doon. At ayun, partners, magandang updates ito para sa mga sa mga nagbabalak magpagawa ng apartment, or sa mga siguro share ko na rin sa inyo kung ano yung mga dapat nating gawin once na magpapagawa tayo ng isang apartment building. Mag-share tayo ng konting idea para magkameron po kayo ng kaalaman sa pagdating ng mga mga process ng pag-apply ng building permit. Kaya yun, partners, pilitin nyo matapos ng ating vlog na to para makita ninyo kung ano yung mga paraan o ano yung mga ginawa ko dun sa apartment at saka dun sa kung paano yung naging proseso. Kaya tara, samahan nyo po ako ngayong hapon na to. Partners, dito tayo ngayon sa ating apartment project. At grabe, nakakatuwa naman. Nakaka-mix lang dahil isipin nyo, ayan o. Konti na lang kasi meron pa po siya ng partition dito sa bawat unit. May partition pa kasi yan. Hindi pa lang talaga na nagagawa. Pero yun ang next ko. Ngayong week na to, palalagyan ko na siya nito. Yung partition dito ng bawat unit natin, partners. Ngayon, okay na yung hamba natin, mga door jump sa taas. Ayos na. Then, nagpalagay ako ng design na guhit doon sa ibabaw na yan. Kasi nasa plano din. Then, yung canopy, ayan, tinitiktikan kasi nalimutan ko. Yun ang pinakamasakit doon. Once may nalimutan kayong ilaw, ganyan na mayayari. Makakapagdusa talaga. Pero ayan, may sinitiktikan na yan kasi ilaw para sa design ng canopy. Dapat may drop light na ilaw dyan. Kasi madilim pagka halimbawa nagabang ako ng ilaw doon sa kisame noon sa taas. Tapos walang abang sa canopy, hindi walang liwanag din tong balcony na to. Kaya nagpaabang tayo. Alright, dito tayo sa loob. Pakita ko sa inyo. Dito pagpasok partners, okay na yung hamba. Buo na. Then palitada na rin po yung buo. Dito hindi ko na po pinalitadahan yung mga biga kasi pantay biga lang po yung kisame ko na gagawin. Yan, may kisame po kasi ito bawat baba nito. Then may mga abang lang na ilaw din na tigigisa partners para hindi. Palitan ko lang ilaw nito, isa dito, isa sa kitchen at saka isa po dun sa maging tapat ng hagdan at CR. Then ito partners, ang nakakatuwa dito, ayan na yung hagdan natin. Ito na. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tsaka landing. Ito na yung partition, sinasabi ko landing. Then, di sa akin po ibinasi ito. Sa height ko po ibinasi yung pagtaas para hindi maungtog. Dahil ako po ay nasa 5'10 ang height. Kaya kita nyo, tingnan nyo. Ayan. O, diba? Tama-tama lang po sa akin, partners. Para iwas untog dito. Ito kasi yung dapat maiwasan. Ito yung maraming nagkakamali na sobrang baba ng pagkakyat ng ito agad. Yun. Kaya ginawa ko sa akin ko yung binase sa height ko, partners. Dahil ito, pagtaas, ito na po yan. Popormahan na lang po nila ito. Popormahan, tapos bubuhusan na lang po yan, partners, pataas. Okay? Then sa pa pong good news dito, okay na rin yung lababo natin. May buhos na rin po yung ating kitchen top. Yan. Ganun lang po. Bali kasi laki lang po ito ng tile, 60 by 60 lang po yung tiles natin dito na ilalagay. Then lababo, gripo, at saka po itong sa hose ng gasol. Ito yung lagi wag na wag niyo pong kakalimutan kasi sobrang usually nalilimutan talaga ito lagi. Kaya yun pinaalala ko agad, yung hose ng gasol para sa stove. Okay? Then red, dito na yung red, nagabang tayo
tayo ng outlet dito. Yan. Alright, dito naman sa CR, nakakabit na rin ng mga PVC door, tsaka yung mga pinto. Okay na rin dito, partners. Ayan, then ang outlet naman natin, okay na rin. Ay, mga ilaw, wiring, okay na din dyan. Nagpahabulan tayo ng isang outlet dito, partners. Kasi, yun nga, konting share lang para sa inyo, sa mga magpapagawa po ng apartment or yung mga ibang or yung mga gantong apartment type. Kasi, nag-apply na po kami ng occupancy permit sa Tayabas. Ngayon, meron lang tayong required sila na dapat nating magawa para ma-releasean tayo ng occupancy permit. Ito, gusto ko i-share sa inyo para at least pag once na kayo magpapagawa na ng inyong sariling apartment or yung business na ganito, is meron na kayong background. Ngayon, partners, na check na ito ni zoning ulit. Kasi yung process po ng building permit, same din sa pagpapaprocess ng occupancy permit. Ngayon, binisit na po ito ni zoning. Sinukatan lang yung area ng bahay at wala tayong naging problema. Ngayon, nagkameron lang tayo ng additional na gagawin is kay BFP, kay fire protection dun din sa Tayabas din. Scope din po ito ng pag-abid ng occupancy permit. Ngayon, nag-required siya ng fire extinguisher, 3 kasi 3 unit ito. Tapos, yung smoke detector, kailangan din siya partners na makapaglagay tayo para sa seguridad lang din naman ng uupa. Then, ang isa pa is yung emergency light partners. Ngayon, sa emergency light dito pinalagay. Diba, pag akyat po tang hagdan, dapat may emergency light po dun sa kanto na yun. Para oras na mag-shutdown lahat at mawala nang mag-brownout, may biglang iilaw dito sa hagdan. Yun yung purpose ng partners. Kaya sabi nga po nung BFP dapat is magkamero nun. Yun yung required nila. 3 lang naman partners yung kanila. Pagdating sa mga wiring, okay naman kami lahat. Ayos naman, yung mga daloy daw, wala naman siyang problema. Bali lang ang kanilang gusto para ma-releasean tayo ng occupancy permit. Sa airbend naman, okay rin partners kasi nakita nila yung tagusan ng hangin. Once na magkameron ng emergency na bawa, sunog, wag naman sana, kita naman nila, kahit mapa-end unit, meron tayong labasan ng hangin kasi open yung laundry, then malaki yung pinto natin, tapos yung mga bintana ay malalaki rin. Kaya wala naman sila naging problema dun partners. Then yun nga, pagkakalam ko, papasyalan pa ito ni City Engineer o yung mismo mag-release ng occupancy permit. Sabi naman is, pero hindi rin naman sure kung papasyalan pa nga. Pero once okay na po doon, okay na tayo sa occupancy permit at approve na. Kumbaga wala na tayong magiging problema pagdating ng panahon dahil meron ng approval ng local government unit. Dito sa kabila partners. Ayan, dito naman tayo sa kabilang unit. Same lang ang na-accomplish dito. Ayan. Buo na rin yung mga ganito. Buo na yung mga hamba. Tapos may abang na rin para sa hagdan. Partners yan. Alright. Diba? Then yung mga things sinasabi ko, kahit end unit siya, hindi po siya mararamdaman na maiinit or kumbaga hindi siya sobrang kulong na kulong. Yan ang bintana, ang laki nung pagpasok pa lang, ang laki na ng bintana. Then dito ba? Ayan o. Bintana ko po ito. Then dito, partition. Ayan o. Kita nyo naman, no? Napakahangin dito sa loob kahit po sabi ko nga hindi siya ganun ka hindi kumbaga kaaya-aya siya kung uupa man, kung sino man ang uupa dito is hindi magsisisi kasi sobrang aliwalas po nung ating nung paligid or yung pakiramdam. Okay, kita sa taas partners, pakita ko sa inyo. Okay. Ayan. Ayan na yung accomplishment natin, partners. Okay. Ayan o. Kahit dito sa taas, sabi ko nga, ang laki ng bintana ng partners. Ayan o. 120 by 120. Then dito, 120 by 120. Pinagawa kong bintana. Alright. Dito sa taas, partners, magkakameron ng 2 kwarto po dito. Isa dito. Ito, kwarto po ito. Area na to.
Tapos kwarto rin po yung kabila na yun. Yan. Okay. Magkakameron ng partition dyan. At drywall po yun. Or ibig sabihin, hardiplex yung ating magiging wall dito sa taas. Okay, dito naman tayo sa taas para may share pa akong isa ba. Ito, pag nagkakabit tayo ng hamba, usually talaga inuhulugan dapat yan para makorek yung hamba sa wall mismo dito sa ganito natin. At ang importante pa isa dyan, partner, sa ito. Yan, napakalaga ng tansi pagdating po sa construction. Kasi dyan na yung pinaka final mo ng palitada, yung guide mo para sa hamba. Tapos yun nga, yung perfect nung pagkakalapat nung palitada natin. Tapos isa pa, pagkakabit nyo ng pinto, napaka-importante nito. Common nail na number 3. Yun yung mga ilalagay natin para hindi siya umulaps or hindi masira agad pagdating ng pagyayanig ng pinto. Or di ba minsan may mga bata na pag sarado ng pinto lagapak ng lagapak. Pag walang ganito yan, panigurado biyak ng biyak yun, partners. Panigurado yung pinto ninyo magkrakrak at hanggang sa magkulaps or masira na. Kaya napakahalaga rin po nung meron kayong patibay sa bawat kilid or may pako na nakalagay. Okay? Dito, wala pa ng pagbabago dito. Ito, papakita ko siya. Ito yung sinasabi ni BFP partners na dapat is meron required. Kasi tulad nito, pag-akyat po ng hagdan, sabi ko nga, kanina, pag-akyat dito, dapat may floodlight. May emergency light dito. Kaya ngayon, makapagdagdag ako ng outlet dito na manggagaling na lang sa kisame. Nagabang ako ng outlet dito, partners na ito. Yan. Kaso itong outlet na to, ay napababa, dapat pala dito na lang. Kaya ayun, makapagpadaan ako sa kisame, doon na lang ang magiging outlet ng emergency light, partners. Okay, yan ang aliwalas na pakiramdam po dito. Kaya okay na okay, tapos kita nyo naman yung open na open pa yung area. Kaya hindi ganun kakainit dito sa lugar na to. Ayun, okay, partners, yun lang naman yung update natin ngayon dito kay Liberizo Project. At siya nga pala, nung umulan, ang lakas ng ulan nung minsan, tinest na namin yung bubong, wala naman siya nag-leak or wala naman siya yung tulo, wala naman. Kaya okay tayo dito. Ayun, partners, balik kotse tayo. Kadalasan dito ako nagawa ng outro kasi syempre pagkatapos ko mag-vlog, diretso na agad na sasakyan kasi may pupuntahan tayo, iba pong project. Kaya yun, partners, yun po ang ating update dito sa apartment project natin kay Liberizo. At nararamdaman ko na this coming October is ito na yung final turnover natin sa mismo may-ari. Dahil halos patapos na yung ating mga palitada, nagano na sila, naglalagay na sila ng hagdan. Tapos next na ito, partnership pintura. Ngayon mag-share tayo ng about sa pagpipintura or yung mga plano kong gawin dun sa itsura ng apartment. Kaya ayun, partners, subaybayan nyo tong apartment project natin hanggang sa ma-turnover natin sa may-ari. At yun lang, partners, buti nakapag-share tayo ng about sa occupancy permit sa pag-aabed ng apartment. Dahil yung po kadalasan once kasi na hindi tayo maaprubahan sa occupancy permit, na kuyari tayo dyan, magkakaproblema. At napakarami pa pong busisi dyan. May gagawa ulit ng plano, panibagong ganto, panibagong papel na naman ang kailangan nila. Ayun, at least napasyalan na ni zoning at saka ni BFP, approve naman sa kanila. Kaya yan, partners, maraming salamat po sa pagtutok dito sa vlog na to. At maraming salamat din sa mga bagong subscriber natin. Hanggang dito na lang muna. See you next vlog. At don't forget to like and subscribe para lagi kayong updated sa susunod ko pang gagawing video. Bye bye.